Wash me now 233, sa panahon ni Duterte may mali po in terms of peace and order because abuso ang pulis. Pero ngayon po kay PBBM, nakakapagtaka po yung mga funds po nawawala para po kasi bumalik po tayo sa panahon ni fake news naman yan. Yan naman ang fake news, no? Funds ng PhilHealth na gustong ilipat sa ibang agency. Wala, settled na yan kasi napagganuhan na yan, napagdesisyonan na yan ng Supreme Court at nilipat yan, no? Yung mga pondo, nilipat na yan sa National Treasury. Wala pong nawawalang pondo. There's no such thing as nawawalang pondo. Kung meron mang nawawalang pondo, yan ay sa panahon ni Duterte. Parmali, DOH, pagbili ng mga laptop, pondo na ginamit sa mga ghost students, dami niyan, libo-libo, pondo na ginamit sa mga ghost employees. Yan talagang legit na mga ghost, talagang nawawala ang pondo kasi ginamit sa mga ghost. Diba? Yan po yan. Pero kung sasabihin natin ngayon nawawala ang pondo, there's no such thing as nawawalang pondo ngayon. Kasi kitang-kita po, ang gobyerno ngayon ay merong transparency. Nakita nyo nga si PBBM, kapag may mga nagrereklamo tungkol sa GAA 2025. Anong ginawa ni PBBM? Hindi niya pinirmahan, pinag-aralan niya ng gusto. Bago niya talagang pirmahan, ilang days bago niya pinirmahan dahil pinag-aralan niya. So makikita natin ngayon, may transparency. Wala pong nawawalang pondo. Fake news po yan ang mga DD sheets ng mga nagkakalat niyan, ng mga desperado. Katulad na lang itong si Vic Rodriguez, nawawala daw ng pondo. Magkano ba yan? 217 billion ba yun sa PDIC? Hindi po nawawala yung pondo doon. Nakakatawa. Mga kaibigan, parang na-vlog ko na yan ng mga nakakarang araw tungkol dyan sa PDIC na yan. No? At tungkol doon sa mga bangko daw na nagsara. At meron silang kiniklaim na mga nawawalang pondo. Wala pong nawawalang pondo ngayon. Diba? At kung titingnan nyo ngayon, very visible po mga kaibigan. Kahit pag ang Pangulo natin namimigay siya ng mga ayuda, very visible po. Makikita nyo, guys, yung mga breakdown. Nakalagay po yan. No? Nilalagay po yan mga kaibigan, pinopost po yan sa Presidential Communications. Punta po kayo doon para malaman nyo. No? Halimbawa, in a certain place, halimbawa dito sa May Palawan, pupunta ang Pangulo, mamimigay ng ayuda. O magkano ang naibigay niyang ayuda? Magkano lahat? 1.3 billion. Nakaatado po yan. Nakalagay po yan. Tingin po kayo, punta kayo sa Presidential Communications at makikita nyo, nandun po yung mga nakalagay dyan, mga naka-breakdown po yan kung saan-saan ginamit yung 1.3 billion. Very transparent po ang ating administrasyon ngayon. At paano mo masasabi na maraming nawawalang pondo? Samantalang kitang-kita mo naman na ang mga pondo, ang taxes ng taong bayan ay nakakarating sa taong bayan at talagang ang mga taong bayan ay nakikinabang. Ngayon lang, sa panahon lang ito ni PBBM, hindi po natin ito naranasan sa panahon ni Duterte na mas marami po silang naisubi, naibulsa, pero kaunti-kaunti lang ang naibigay na ayuda. Mga kaibigan, tingnan nyo yung mga jeepney drivers, nagre-reklamo, meron pang isang matanda, muntik na daw siyang masagasaan kasi namamalimos sila, legit na namamalimos ang ating mga drivers, no, mga jeepney drivers natin dahil wala pong ayuda ng gobyerno at kahit po yung pinangako ni Duterte na bibigyan daw sila ng ayuda ay hindi po nakarating sa kanila. At kahit yung sinasabi na bibigyan sila ng fuel subsidy, hindi rin po nakarating sa kanila. At mga kaibigan, hindi lang po yung mga drivers, mga jeepney drivers ang nakakaranas nito, kundi maging iba nating mga sektor ng lipunan ay nakakaranas din. At kung maalala niyo yung sinasabi ni Duterte, mahirap kayo, wala kayong pagkain, putang ina, mamatay kayo sa gutom. Maalala niyo yun? And nakapagmura pa ako, no? Sabi ni Duterte yun, galit na galit siya at minumura niya ang mga tao, mamatay na lang daw sa gutom. So yan po sa panahon ni Duterte, ganyan po siya kawalang hiya, ganyan po siya, wala po siyang empathy, wala po siyang awa sa mamamayang Pilipino. Pero ang kanyang mga alipores sa sina Michael Yang, nananaba ang mga bulsa, talaga namang noong 2021, nung pabukas ng ekonomiya ng Pilipinas, mga kaibigan, nagsipagliparan sa Dubai at after 2 months, 2 or 3 months nakabili, mga kaibigan, 2 months nakabili ng mga property sa Dubai. Documented yan, mga kaibigan. Documented yan. Legit yan. No? Yang mga yan. Na kung titignan mo, mga kaibigan, magkano ang kanilang puhunan sa Parmali. Nung kanilang itinatag, nung kanilang ginawa, yung bago na yan, neophyte na pharmaceutical company, magkano ang kanilang puhunan?
625,000, ni wala pang 1,000,000. How come na pagkatapos nilang masandok ang pera ng taxes ng taong bayan diyan sa Parmali na yan, how come, mga kaibigan, paano sila makakabili ng mga property sa Dubai kung hindi sila nagnakaw dito sa Pilipinas? So kitang-kita niyo ang pagnanakaw, pero anong ginawa ni Duterte? May ginawa ba si Duterte? Wala. Kasi yun ay approve ni Duterte ang pagnanakaw ng kanyang mga minions, ang pagnanakaw ng kanyang mga alipores. Approve yan sa kanya. Diba? Isa pa, isa-cite ko sa inyo yung sinasabi ni Duterte, build tayo. Magpo-produce ito ng milyon-milyon na trabaho para sa mga Pilipino. Anong nangyari? Nagkaroon ba ng milyon-milyon trabaho ang mga Pilipino? Mga kaibigan, wala. Anong sabi ng mga kababayan natin malapit doon sa mga site na pinagtatayuan ng mga construction, yung mga tulay? Anong sabi? Sabi pa ng isang lalaki, masama talaga ang loob ko sa ginagawa nila ngayon. Bakit? Anong akala nila? Hindi namin alam kung ano yung mga trabaho ng inchik. Kaya din naman namin yan. Kasi puro inchik ang kinukuha, mga kaibigan. Ano nabi ng isa yung babae? Ang sabi nila, magkukuha daw dito ng mga construction workers sa lugar namin, pero hanggang ngayon wala namang kinukuha. Kasi ang kinuha po ay puro mga inchik from mainland China. So, yung sinabi ni Duterte na yung build daw niya ay magbibigay daw ng maraming trabaho sa mga Pilipino, naunsyami po kasi ang kinuha po ay puro Chinese from mainland China. At ang mga Chinese na to, walang mga working permit, mga kaibigan. Sila, mga kaibigan, ay pumunta sila dito as tourist, pero sila ay nagtatrabaho sa mga construction ng build ni Duterte. Nakita niyo yan, katarantaduhan, mga kaibigan. Ayan ang katarantaduhan ni Duterte. So, magiging Duterte pa rin kayo kasi tanga kayo, mga bobo kayo ng mga DD sheets. Kaya hanggang ngayon, kahit nakita nyo na napakarami ng katarantaduhan na ginawa ni Duterte, Duterte pa rin kayo. Kahit na magdildil kayo ng asin, Duterte pa rin kayo kasi mga tanga kayo at mga bobo kayo, maggago kayo. Diba? Sorry, pero yan ang totoo. Baka po kasama sa deal nila sa Chinese po. Hindi kasi ang sinasabi kasi ni Duterte, puro Pilipino daw ang kukunin. Pero hindi naman nangyari eh. Binudol siya ng China, no? Dahil ang kinuha puro Chinese taga mainland. Yung mga DD sheet na ay maniwala, tingnan nyo sa TikTok ko. Makikita nyo yung balita na nagrereklamo mismo yung mga kababayan natin, masama ang loob na mga lalaki yun kasi ang sabi nila, wala namang tayong trabaho. Guys, ang daming jobless. Panahon ni Duterte, puro jobless ang mga tao. Ako nga, yung jobless eh. Hindi naman ako jobless, di ba? Pero dahil sa ginawa ni Duterte ng pagla-lockdown, naging jobless ako, ang masama nito ni isang ayuda, hindi niya ako binigyan. Wala po akong natanggap kahit isang ayuda. Kahit i-check pa niya yan, i-check niya doon sa mga binigyan ng ayuda, wala po akong natanggap na ayuda. Kaya malakas ang loob ko na isang pal kay Duterte sa pagmumukha niya, yung mga salita ko, na sabihin sa kanya na gago ka, walang hiya kang, matanda ka, hindi mo ako binigyan ng kahit isang ayuda, gago. Nawalan ako ng trabaho dahil sa iyo, pagkatapos kahit isang ayuda, hindi mo ako binigyan, gago ka. Di ba? Yan ang mga kaibigan, no? Yan. So, yan totoo mga kaibigan. Ano pang mga issue sa panahon ni Duterte? Pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan, yung mga issue sa panahon ni Duterte. Bukod pa dyan mga kaibigan, issue din sa panahon ni Duterte mga kaibigan, yung guys, grabe ang mga holdapan. Yes At alala ko mga kaibigan, sa panahon ni Duterte, guys, pinapasok mismo sa mga bahay. Pinapasok sa mga bahay. Meron pa nga mga kaibigan na talagang yung buong buong ATM. Mga buong ATM talaga ang pinapasok, no? Pinapasok sa bangko. Talagang ang dami mga mga holdapan, pagkatapos lola minartilyo, pagkatapos meron pang ginahasa, pagkatapos lola 70 years old, ginahasa ng apo. Ang dami mga kaibigan na talagang mga masasabi natin na mga matitinding krimen sa panahon ni Duterte. Ang laki po ng crime rate sa panahon ni Duterte, mga kaibigan. Ngayon sa panahon ni PM,
Guys, nag-decrease po ang crime rate sa panahon ni PBBM 61.87%. Grabe no, ang laki po ang laki ng binaba ng crime rate sa panahon ngayon ni PBBM. No? So, yan mga kaibigan, kaya etong mga leadership na to, wala kayong mapagmamalaki. Wala kayong mapagmamalaki sa amin kasi kapag kinalkal namin yung mga issue ninyo, mga issue ng Duterte nyo, ang dami naming maibibigay. Kaya wala kayong maipagmamalaki sa amin. Pero itong Marcos administration, 2 years pa lang, at kayang-kaya pang gawin, no? Gawin ang tama, kayang-kaya pang i-prevent yung mga pagkakamali, 'di ba? Kasi hindi pa nangyayari eh. Pero sa panahon ni Duterte, wala na. Andiyan na lahat. Andiyan na lahat ng mga data, andiyan na lahat ng mga ginawa ni Duterte na mga masasama, kakalkalin na lang, no? Kaya nga sabi ko, kung batuhan lang tayo dito, kung batuhan lang talaga ng baho, talo kayo. Kasi tapos na ang 6 na taon ninyo. Samantalang kami, 2 taon pa lang. 'Di ba? Kaya nga nakakatawa eh, sila pa ang may gana na magbato ng baho sa Marcos administration, hanggang 2 taon lang. 'Di ba? Ay, nako. So ano pa, mga kaibigan? Okay, pa ha? Kita nyo mga kaibigan ha? From 5.98% inflation in 2023, mga kaibigan, napababa ni PBBM ang inflation. By 2024, mga kaibigan, Marcos Jr. administrations quickly enacted policies that reverse these trends, bringing inflation down to 3.2% by 2024. Diba? So napababa po ni PBBM ang inflation. And then Marcos Jr.'s superior handling of inflation, proactive food security measures, unlike Duterte administration whose administration was reactive to food supply issues. Mga kaibigan, eto ha, itakil pa natin. Panahon ni Duterte, di ba, nagkaroon ng krisis sa bigas. Kahit bukbuk pinapakain, 75 to 100 pesos ang presyo ng bigas sa panahon ni Duterte. Anong sabi ni Duterte nung siya ay nangangampanya? 3 days nga yung una niyang sinabi, 3 days daw. Wawakasan niya daw yung rice cartel. Sinabi niya yan, 3 days lang, wawakasan niya ang rice cartel. Tapos sinabi din niya na doon din sa kanyang kampanya, 3 to 6 months, malinis tong bayan na to. Mawawala daw yung mga rice cartel. Anong nangyari? 2017, 2018, krisis sa bigas. Bukbuk ang bigas, 75 to 100 pesos. Diba? So, ano yung promise niya? Hindi nagkatotoo. Puro lang laway, puro lang kayabangan. Wala namang binatbat. Diba? So, mga kaibigan, no, nag-spike po talaga, no, yung bigas sa panahon po ni Duterte. Lalong-lalo na po, no, nung kanya pong pinirmahan itong rice tarification law. Another na naman batas na pinirmahan na naman ni Duterte. Guys, ang bobo talaga ni Duterte. Gago talaga itong bobo talaga na to. Bobo talaga siya, mga kaibigan. Yung bang pirma siya ng pirma ng batas na hindi niya iniisip na ang magiging epekto ng batas na yan. Pirma lang siya ng pirma ng batas. Rice tarification law, mga kaibigan, ito talaga, mga kaibigan, ay nakasira talaga ito, mga kaibigan, no? Na binigyan nila ng freedom itong mga importers, mga kaibigan, mag-import ng bigas. Walang walang liyan na mag-import ng bigas. Ang reason nila, mga kaibigan, para daw bumaba daw ang presyo kasi mas marami daw ang importation, mababa daw ang presyo ng bigas dahil daw madaming supply. Kaso ibang nangyari, guys. Ang daming importation, pero pag dinala sa merkado, napakataas pa rin. At anong nangyari sa ating mga farmers? Luhaan ng ating mga farmers. Ang mga farmers natin, mga kaibigan, ay talaga namang, guys, hindi nila mapakain kahit kanilang sariling pamilya, hindi nila mapakain. Luhaan na talagang sila ay nalulungkot. At anong sabi nila? Wala na daw silang makain, wala na silang bigas. At talaga namang problema ng mga farmers, ang dami pa daw nilang utang. Mga kaibigan, makikita nyo yan. Yung balita na yan, akin po yung pinost sa aking TikTok, no? Kung kayo ay nagdududa na ako'y nag-fake news, you can check my TikTok, nandyan yan, mga kaibigan, balita yan. At guys, ito pa, sabihin ko sa inyo, no? Ito nga, rice tarification law, yan, pinirmahan ni Duterte. So, anong nangyari? Guys, ang nangyari ngayon, mga kaibigan, ay etong mga nag-import na to,
ang ginagawa nila, sige, import sila ng import. Ang mga magsasaka natin, mga kaibigan, napabayaan ni Duterte. Literally, si Duterte po, nagpabaya sa mga magsasaka natin. Na halos, ang ginagawa ng mga magsasaka natin ay talagang tinatrampol na lang nila yung kanilang, tinatrampol na lang nila. Pinag-ano na nga yung iba, yung sa out of frustration ng mga magsasaka natin, inaano na nila, tinatapon na nila, mga kaibigan, pagkatapos umiiyak talaga sila. Kasi depressed talaga ang ating mga magsasaka. Wala pong tulong ng gobyerno. Pero tingnan mo naman ngayon, mga kaibigan, mga kaibigan, ang ginagawa ng ating Pangulo, BBM. Yung utang ng mga magsasaka natin na milyon-milyon na, mga kaibigan, binura. Di ba? Binura sa pamagitan ng batas na pinirmahan ng ating Pangulo, BBM. Di ba? Emancipation Act. Dali, yun natin yung act na yun, batas na pinirmahan ng ating Pangulo. Grabe, mga kaibigan, ang ginagawa ngayon ng Pangulo natin. Talagang makikita natin na ang laki ng tulong niya, no, sa mga magsasaka. So, ayan, ito. So, ito po yan. Yan. The Agrarian Emancipation Act or Republic Act number 11953 aims to alleviate the debt, including unpaid amortizations, interest, and surcharges incurred by the agrarian reform beneficiaries under the Comprehensive Agrarian Reform Program. Fully supports the Honorable President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yan, mga kaibigan, binura lahat ng pagkakautang, pati yung mga concurrent unpaid amortization, mga interest, surcharges, lahat as in zero. Ganyan po ang ginawa ng Pangulo natin. Tapos hindi pa diyan nagtatapos, guys, binigyan pa sila ng financial assistance. Tapos binigyan pa yung komunidad nila ng mga makabagong makinarya, yung mga pangangailangan ng mga farmer. Grabe, mga kaibigan, ang ginawa ng ating Pangulo sa mga farmers. Kaya ngayon, alam niyo ba, pag may nakakausap akong farmers, tuwang-tuwa sila kay PBBM. At ang wish nila, sana daw si PBBM na lang lagi ang maging Pangulo ng Pilipinas. Ngayon lang daw nila naranasan na sila, sektor ng lipunan na palaging nasiset aside, na hindi masyadong nabibigyan ng halaga. Ngayon lang meron daw presidente na nagbigay sa kanila ng halaga. Si Pangulong BBM lang yan. Naalala ko nga yung matanda sa Tawi-Tawi. Anong sabi nung matanda sa Tawi-Tawi nung binibigyan siya ni PBBM ng financial assistance at saka binura nung binigyan siya ng certificate of condonation at saka yung binigyan siya ng titulo ng lupa. Anong sabi niya? First time, naranasan ko to ngayon. First time ito na merong Pangulo ng Pilipinas na pumunta dito sa Tawi-Tawi. Hindi kami dito nadadalaw. Ang sabi niya, ito lang, ngayon ko lang naranasan na ang Pangulo ng Pilipinas personal na pumunta dito at binigyan pa ako ng 10,000. Kasi namigay din si PBBM no ng tig 10,000 sa libu-libong mga farmers. Bukod sa binura ang kanilang mga utang, bukod doon sa binigyan sila ng mga titulo ng lupa, bukod doon sa mga tulong na ginawa ni PBBM, pinamigay yung mga traktora, iba-ibang mga food processing, iba-ibang mga makabagong makinarya, binigyan pa sila ng tig 10,000. Saan ka nakakita ng ganyan? Ito lang, Pangulong BBM lang. The best talaga ang ating Pangulo. Kaya mga kaibigan, hindi niyo pwedeng pasibalian lahat po ng ginawa ng ating Pangulo ngayon. The best talaga siya, mga kaibigan. Yung mga Duterte niyo, wala namang nagawa yan kundi pumatay ng tao. Wala namang nagawa yan kundi puro lang pagmumura. Diyos minumura, pangmamanyak sa mga babae. Wala namang nagawa yan na maganda sa ekonomiya ng Pilipinas at wala namang magandang nagawa yan sa agrikultura. Wala ring magandang nagawa yan pagdating sa edukasyon. Gosh, mga kaibigan, anong nangyari sa Department of Education sa panahon ni Duterte? Kabi-kabila na mga korupsyon. O di ba? Laptop, overpriced laptop, mga laptop na nabubulok na sa mga storage ng DepEd na hindi man lang napunta, hindi man lang napasakamay ng mga teachers at ng mga magbe-benefit ng mga students. Laptop, overpriced na, mga kaibigan. At ano pa, low spec pa.
overpriced. Grabe mga kaibigan ang katiwalian sa panahon ni Duterte. Halos lahat ng ahensya ng gobyerno sa panahon ni Duterte, merong korupsyon. O, saan ka makakita ng ganyan? Grabe. Anong sabi ni Manny Pacquiao? This administration is 3 times corrupt than the yellow administration. Kaya naniniwala talaga ako mga kababayan sa sinasabi ni Manny Pacquiao. Totoo talaga yung sinasabi niya. This administration, yung administrasyon daw ni Duterte, no? Duterte administration is 3 times corrupt than the yellow administration. Naniniwala ako doon mga kaibigan dahil nakikita natin na totoo talaga ang sinasabi niya. Dahil lumalabas talaga mga kababayan. Legit yan eh. Legit yan. Mga kaibigan, namana pa nga ni Sara Duterte yung problema na yan eh. Pero anong ginawa ni Duterte? Hindi niya inayos, pinabayaan lang niya. Mga laptop, guys, ang mamahal laptop nabubulok na at nasisira na sa mga storage ng DepEd. So gusto niyo yung ganyang klaseng pangulo? Gusto niyo talaga ganyan ang mamumuno sa atin? Na sinasayang lang ang bilyong-bilyong pera na nabubulok doon yung mga laptop, nabubulok doon yung mga reading materials na imbis na ibigay sa mga estudyante para ang mga kabataan natin ay makapagbasa. Hindi nangyayari dahil bulok doon, wala silang political will para ipamahagi yung mga yun. Dahil ang tingin nila, hindi sila ang makikinabang yan. Ang tingin nila, ay hindi naman kami makikinabang yan. Hayaan mo yan sa mga bata naman. Hayaan mo yung mga bata na yan. Diba? Hindi sila makikinabang, kaya pinapabayaan nila. Dahil nakinabang na sila, ang bulsa nila ay matataba na, marami na silang nailagay dyan ng mga pera. Kaya wala silang pakialam kahit na etong mga laptop na ito ay hindi ma-deliver. Kahit ay mga reading materials na yan na milyon-milyon ang prices ay hindi ma-deliver. Paliwala sa kanila dahil hindi naman sila ang makikinabang. Mga bata naman yan eh. Hayaan mo na mga bata, mga estudyante na yan. Hayaan mo. Basta tayo nakapag-procure na tayo, meron na tayong kickback dito. Hayaan mo na yung mga yan. Kasi kung ipapadeliver natin yan, gagastos na naman tayo sa logistics, edi mababawasan yung kickback natin dito, mababawasan yung ating ang ating isisilid sa bulsa. Yan mga kaibigan, legit. Sabihin ko sa inyo mga kaibigan, kahit idemanda nyo ako, kayang-kaya kong patunayan yan mga kaibigan. At kahit idemanda nyo ako tungkol sa issue na yan, mapapahiya lang kayo dahil makakalkal talaga ang katotohanan sa Duterte administration. Napakaraming mga katiwalian. Yan ang katotohanan. At kayang-kaya ko yan na ipaglaban, kayang-kaya ko yan na patunayan sa inyo. Ano kayo? Hindi wala na naman kayo. Talo na naman kayo. Talo kayo. Di ba? Kaya yung sinasabi niyo, ay malalang admin ngayon, hanggang doon na lang kayo, pero hindi niyo naman kayang i-explain at hindi niyo naman kayang i-rebut yung mga sinasabi ko sa inyo. Puro lang kayo, ay malalang admin ngayon, pero pag tinanong mo, bakit? Wala na. Yung mga sinasabi niyo, puro fake news at puro mga hearsay, puro mga pagmamarites, di ba? At walang ebidensya. Yan ang katotohanan, mga kaibigan, no? So, Danny Sablay, Sara impeach. Correct po, no? Sara impeach, mga kababayan. Eileen Ganituen, tama ka admin. Yes po, no? Salamat po. Yan. Scene music, agree ako sa'yo. Salamat po. And TYT Gas, DD Sheets, iyakin, puro reklamo. O nga po mga iyakin yun eh. Joseph Velasco, PBBM is the best president. Correct. Yan. And Hero, solid PBBM. Yes po, no? Solid po tayo. Gemma Handa, agree po talaga sa iyo, madam. Puro paninira sila kay PBBM dahil inggit ang pinaiiral ng mga dutae. True, tama po kayo dyan. Pam PHTV, ang troll private profile, walang laman na content, parang utak lang nila, walang laman. Wow, marami po talaga silang mga trolls, no? Mga DD Sheets. And TYT Gas, PBBM 12 years, dapat ang isulong natin. Oo nga po, no? Alam niyo mga kaibigan, kung madadagdagan pa ng taon si PBBM, ay naku, maayos na itong bansa natin. Sigurado ko sa inyo mga kaibigan, kung madadagdagan pa ng taon si PBBM, sobrang maaayos niya ng husto ito. Pero guys pag alis ni PBBM sa 2022, ito sasabihin ko sa inyo, maswerte ang susunod. Napakaswerte ng susunod na Pangulo. Kasi inayos na ni PBBM.
Kumbaga mga kaibigan, gagawin na lang ng susunod ng Pangulo, continuation. Inayos na ng PBBM, agriculture, inayos niya. Energy problem natin, inaayos niya mga kaibigan. Ongoing yung pagpapalakas natin sa energy, ang daming ginagawa ngayon mga kaibigan. Di ba number 1 na nga tayo ngayon? First ito first in the world, kasi ang solar po natin, solar farm po natin ay meron pong battery. No? Kasi yung mga solar farm po ng iba-ibang bansa, wala pong battery yung kanilang solar. So, ibig sabihin, kapag, halimbawa, gumabi na, or kapag nalobat yung kanilang solar, wala na. Mangangailangan ulit sila ng daylight. Pero yung solar natin, mga kaibigan, may battery po. So, ibig sabihin, continuous ang kanyang energy. First in the world, dito po, nandito po sa atin, sa Pilipinas. Yan po, isa po yan sa investment na nahatak ni PBBM nung siya po ay umalis papunta sa ibang bansa para manghatak ng investment. Isa yan. Kita nyo nga ang laki ng ating GR. At anong sabi sa balita? Ano daw ang dahilan bakit ang laki ng ating GR? Investments, foreign investments. Diba? So, ibig sabihin, hindi nasayang. Ang travel ni PBBM ay hindi nasayang. Diba? So, sila, yung mga DD sheets, nung nagta-travel si PBBM, sinasabihan nila, papasyal-pasyal lang, pati si Digong, pasyal-pasyal lang. Hello, tingnan mo ngayon, anong nangyari? Ang laki ng GR natin. At ano ang naging dahilan? Number 1, foreign investments. Ang laki ng foreign investments ng administrasyon ni PBBM. Diba? Hindi naman nangyari yan sa panahon ni Duterte. Kasi si Duterte noon, anong ginawa niya? Hindi naman, guys, si Duterte, wala po masyadong alam sa panghihikayat ng mga investors. Wala siya masyadong alam dyan. Ang alam lang niya, magmura. Yun lang alam niya, magmura lang, mga kaibigan. So, nagpa-power nap pa nga siya guys. Biruin mo pupunta siya sa ASEAN o pagkatapos maya-maya matutulog. Matutulog siya maya-maya. Ano sabi ni Richard Haydarian? Kasi si Richard Haydarian pumupunta din nagko-cover. Anong sabi ni Richard Haydarian? Hinahanap na nga si Duterte ng mga world leaders. Bakit si Duterte lang ang wala? Yun pala, natutulog sa hotel. My God, sinayang ang buwis ng taong bayan. Pupunta doon, ang daming dalang delegado. Mga kaibigan, dala-dala niya halos lahat ng mga delegado, mga pamilya, ang laki-laki ng gastos. Si Duterte po ang may pinakamalaking gastos sa kanyang travel. Naungusan po niya sina Gloria, naungusan niya sina Pinoy, kahit pagsamahin pa mga kaibigan, yung gastos ni Pinoy, gastos ni Gloria, pagsamahin yun mga kaibigan, malaki pa rin ang kay Duterte. Ang kanyang travel ni Duterte, malaki pa rin talaga. Grabe mga kaibigan, ang ginawa ni Duterte sa panahon niya. Sobra, grabe talaga ang kanyang pambababoy sa ekonomiya ng ating bansa. Duterte talaga, tama ka dyan. Bram J. Negros Island, walang alam sa economy. Duterte talaga. Yan ang totoo, no? So, pakita ko sa inyo baka sabihin nyo fake news yung sinasabi ko So, pakita ko sa inyo Grabe mga kaibigan, ang laki-laki ng niya, travel expenses. Pero wala naman siyang wala naman siyang nahatak Yan okay. So Duterte's foreign trips cost thrice more than predecessors. Yan. President Rodrigo Duterte's foreign travel expenses in his first year amounted to 386.2 million, significantly higher than his predecessors, with expenditures nearly triple than of former President Benigno Aquino III and over 4 times that of Gloria Macapagal Arroyo. Duterte undertook 21 foreign trips in his first year compared to Aquino's 8 trips only. Diba? So sabi dito, the high costs were attributed to large delegation of officials accompanying Duterte. Diba? Pero nung si PBBM nagta-travel, reklamo sila ng reklamo. Bakit ang daming kasama? Bakit sa kasama yung mga yun pala, malala pala sa panahon ni Duterte. At ang malala pa nito, wala naman siyang investors. Diba? So, yun yung sinasabi ko mga kaibigan. Bago kasi kayo
magbato ng kung ano-anong mga issue sa Pangulo namin. Tingnan niyo muna, no? Tingnan niyo muna, mag-backtrack muna kayo sa panahon ni Duterte kasi baka malala yung sa inyong puon. O, di ba? O, kita nyo ngayon, o, malala nga talaga sa puon nyo. Di ba? So, wala kayong ano ngayon, wala kayong panlaban. O, wala kayong panlaban. O, di ba? Kasi totoo yung sinasabi ko. O. Talo na naman sila. Talo na naman sila. Buti na lang hindi ko pinatugtog dito yung budolero. Gusto niyo patugtog ko yung budolero?